Handa na ba ang inyong mga puso para sa isang kwentong susubok sa inyong pananaw tungkol sa pag-ibig at pagtataksil? Halina't samahan ninyo akong buksan ang isang aklat na puno ng mga lihim at hinanakit. Sabi nila, ang tiwala ay parang isang mamahaling salamin. Kapag ito'y nabasag, maaari mong subukang pulutin ang bawat piraso, pero hinding-hindi mo na maibabalik ang dati nitong anyo. Paano kung ang isang pusong winasak ng kasinungalingan ay magbalik? Hindi para magmakaawa, kundi para singilin ang lahat ng sakit ng nakaraan. Perpekto ang lahat. Ito ang salitang paulit-ulit na umiikot sa isipan ni Kidlat Banwa habang nakatayo siya sa altar ng Marangyang Katedral. Ang bango ng libu-libong puting rosas ay nangingibabaw sa hangin, kasabay ng malamyos na tugtog ng isang string quartet. Ang mga bisita, na pawang kabilang sa alta sosyedad ng Pilipinas, ay nakaupo ng may paghanga sa kanilang mga suot na damit at alahas na kumikinang sa ilalim ng mga dambuhalang chandelier. Sa kanyang tabi, si Silak Malaya, ang kanyang mapapangasawa, ay parang isang diwata sa suot nitong wedding gown na nagkakahalaga ng milyon-milyon. Ngumiti ito sa kanya. Isang nangiting matamis ngunit may bahid ng tagumpay. Malapit na, mahal ko. Bulong ni Silak. Sapat lang para marinig niya. Malapit nang maging akin ka ng tuluyan. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Kidlat. Hinawakan niya ang kamay nito at bumulong pabalik. At malapit nang magsimula ang pinakamagandang bahagi ng palabas. 3 taon. 3 taon niyang hinintay ang sandaling ito. Ang sandali na maipamukha sa buong mundo at lalo na sa isang tao na siya ay masaya na siya ay nakausad na mula sa kasinungalingan at pagtataksil na sumira sa kanya. Sinadya niyang imbitahan ito. Oo, ipinadala niya mismo ang imbitasyon kay Diwa Lumina. Ang babaeng minahal niya ng sobra, ang babaeng dumurog sa puso niya, ang dati niyang asawa. Gusto niyang makita nito ang lahat. Gusto niyang masaksihan nito ang kanyang tagumpay habang ito ay nananatili sa putik ng kahihiyan. Inasahan niyang darating ito na mukhang kaawa-awa, marahil ay manggugulo o magmamakaawa. Anuman sa mga yon ay magbibigay sa kanya ng sukdulang kasiyahan. Nagsimula na ang seremonya. Ang malalaking pinto sa dulo ng pasilyo ay nakasara, naghihintay sa huling hudyat. Ngunit bago pa man magbigay ng senyas ang wedding coordinator, dahan-dahang bumukas ang isang maliit na pinto sa gilid ng katedral. Isang matunog na click ng takong sa marmol na sahig ang umagaw sa atensyon ng ilang bisita sa likuran. Sunod-sunod silang napalingon at ang kanilang mga bulungan ay unti-unting humina na parang hinigop ng hangin. Ang katahimikan ay gumapang mula sa likuran patungo sa harapan, hanggang sa ang tanging maririnig na lang ay ang nag-aalangang pagtugtog ng quartet. Napakunot ang noo ni Kidlat. Anong nangyayari? At doon, nakita niya ito. Hindi maaari. Pumasok si Diwa Lumina. Ngunit hindi siya ang diwa na nasa isip ni Kidlat. Hindi siya ang babaeng mukhang basahan o kaawa-awa. Nakasuot ito ng isang formal at plansadong uniforme ng militar. Isang dark blue gala uniform na may mga gintong sagisag sa balikat at mga medalya sa dibdib na kumikinang sa bawat paghakbang niya. Ang kanyang buhok ay maayos na nakapusod at ang kanyang mukha ay walang bahid ng anumang emosyon. Walang lungkot, walang galit, walang pagsisisi. Tanging isang malamig at nakakakilabot na katahimikan. Para siyang isang reyna na naglalakad sa kanyang teritoryo. Bawat hakbang ay may bigat at awtoridad. Ang lahat ng mga mata ay nakatuon sa kanya. Ang buong katedral ay tila na paralisa. Huminto ang paghinga ng lahat. Maging ang mga musikero ay tuluyan ng tumigil sa pagtugtog. Patuloy si Diwa sa paglakad sa pasilyo sa gilid. Hindi siya tumingin sa kahit kanino. Dahan-dahan siyang umupo sa isang bakanteng upuan sa ikatlong hanay. Inayos ang kanyang uniforme.
at itinuon ang kanyang tingin diretso kay Kidlat. Ang mga matang iyon, dati, ang mga iyon ay puno ng pagsamba at pagmamahal para sa kanya. Ngayon, para itong 2 piraso ng matalim na yelo na tumutusok sa kanyang kaluluwa. Walang emosyon, walang kahit anong mababasa, at iyon ang mas nakakatakot. Sino siya? Narinig niyang bulong ni Silak na may halong pagkatakot at galit sa boses. Hindi makasagot si Kidlat. Tila may bumara sa kanyang lalamunan. Ang plano niya, ang perpektong paghihiganti niya, ay biglang nagkadurog-durog sa isang iglap. Hindi ito ang inaasahan niya. Ito ay isang bangungot. Kidlat Banwa, nagsalita ang pari. Ang boses nito ay tila nanggagaling sa malayo. Inabot nito ang mga singsing. Tinatanggap mo ba si Silak Malaya bilang iyong kabiyak na mamahalin at igagalang sa hirap at ginhawa? Kinuha ni Kidlat ang singsing. Ang kamay niya, sa unang pagkakataon ay nanginginig. Ang gintong singsing ay biglang naging napakabigat, napakalamig. Sinubukan niyang alisin ang kanyang tingin kay Diwa, ngunit hindi niya magawa. Para siyang isang magnet na hinihila ng mga mata nito. Ang buong pagkatao niya ay sumisigaw. Bakit? Bakit ganyan ang itsura niya? Anong nangyari sa loob ng 3 taon? Ang uniformeng iyon, ang mga medalyang iyon, hindi ito tugma sa babaeng kilala niya. Ang babaeng sinabi sa kanya na nagtaksil para sa pera. Hanggang sa kamatayan, pagtatapos ng pari. Katahimikan. Ang lahat ay naghihintay sa kanyang sagot. Kid, narinig niyang tawag ni Silak, puno ng pag-aalala. Hindi pa rin siya makapagsalita. Ang tanging nakikita niya ay si Diwa. At sa gitna ng katahimikan ng buong simbahan, nakita niya itong gumalaw. Isang bahagyang pag-angat sa gilid ng mga labi ni Diwa. Isang nangiting napakaliit, halos hindi mapapansin. Isang ngiting puno ng lihim at pang-uuyam. Ginoong Kidlat Banwa. Ulit ng pari, mas malakas na ngayon. Tinatanggap mo ba? Hindi lumingon si Diwa. Habang naglalakad siya papalabas ng malaking pinto ng katedral, ramdam niya ang daan-daang pares ng matang nakaturo sa kanyang likuran na parang mga patalim. Rinig niya ang mga bulungan na nagsisimulang gumapang na parang mga ahas sa sahig. Ngunit hindi niya binigyan ng pansin ang mga iyon. Sanay na siya. Sa loob ng 3 taon, ang mga salita at mapanghusgang tingin ay naging parang hangin na lamang sa kanya. Ang bawat click ng kanyang takong sa makintab na sahig ay isang deklarasyon. Isang patunay na ang babaeng umiiyak na pinalayas noon ay wala na. Ang bawat hakbang niya ay tuwid. Ang kanyang likod ay matigas. At ang kanyang ulo ay taas noo. Ito ang itinuro sa kanya ng serbisyo. Ito ang ipinangako niya sa kanyang sarili. Hindi na siya muling yuyuko kaninuman. Paglabas niya, ang malamig na hangin ng hapon ay sumalubong sa kanya. Isang ginhawa mula sa nagsisikip na bigat sa loob ng simbahan. Ngunit habang naglalakad siya sa malawak na parking lot patungo sa kanyang simpleng sasakyan, isang alaala ang biglang sumalakay sa kanyang isipan. Mas matalas pa sa anumang kutsilyo. 3 taon na ang nakalipas. Nasa loob sila ng isang malamig at walang kabuhay-buhay na opisina ng abogado. Nakalatag sa lamesa ang mga papeles ng kanilang diborsyo. Ang mga kamay niya ay nanginginig habang hawak niya ang ballpen. Isang taksil na luha ang tumulo mula sa kanyang mata at pumatak mismo sa linya kung saan siya pipirma. Pirmahan mo na. Malamig na utos ni Kidlat mula sa kabilang dulo ng lamesa. Ang boses nito, na dati musika sa kanyang pandinig, ay naging tunog ng bumabasag na salamin. Huwag mo nang patagalin pa. Kunin mo na ang pera at umalis ka na sa buhay ko. Hindi siya makapaniwala sa narinig. Kidlat, hindi totoo ang mga paratang nila. Hindi ko ginawa yon. Isang mapaklang tawa ang kumawala mula kay Kidlat. Tumayo ito at ibinato sa harap niya ang isang folder ng mga litrato.
Hindi totoo. Diwa, nakita ko. Nakita ko ang lahat. Akala ko iba ka. Pero isa ka lang palang babaeng mukhang pera. Sabihin mo sa akin, magkano ang bayad niya sa'yo? Mas masarap ba siya kaysa sa akin? Ang bawat salita ay isang sampal. Ang bawat tanong ay isang saksak sa kanyang puso. Umiiyak siya, nagmamakaawa sa mga mata nito na paniwalaan siya. Ngunit ang nakita lang niya ay galit at pandidiri. Walang bakas ng pagmamahal na minsan nitong ipinangako sa kanya. Kaya pinirmahan niya. Sa bawat guhit ng tinta, nararamdaman niya ang unti-unting pagkamatay ng kanyang puso. Napakurap si Diwa, pilit na iwinawaksi ang mapait na alaala. Tapos na yon. Ang babaeng iyon ay matagal nang namatay. Nasa tapat na siya ng kanyang kotse at akmang bubuksan ng pinto ng isang malakas na kamay ang humablot sa kanyang braso. Ang pagkakahawak ay mahigpit at puno ng galit. Saan ka pupunta? Ang boses ni Kidlat ay umalingaw-ngaw sa likuran niya, garalgal at puno ng bagsik. Dahan-dahang lumingon si Diwa. Hindi niya sinubukang bawiin ang kanyang braso. Sa halip, tiningnan niya ang kamay ni Kidlat na nakahawak sa kanya at pagkatapos ay tumingin siya ng diretso sa mga mata nito. Walang takot, walang gulat. Bitiwan mo ako, sabi niya. Ang kanyang boses ay kalmado at kontrolado na lalong ikinagalit ni Kidlat. Anong ginagawa mo rito? Sigaw nito, hindi alintana, ang ilang mga bisita na nagsisimula nang lumabas mula sa simbahan. Para ano? Para sirain ako? Para ipahiya ako sa araw ng kasal ko? Hindi ka pa ba nakontento sa ginawa mo 3 taon na ang nakalipas? Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Diwa. Kasal. Kidlat, hindi matutuloy ang isang kasal kung ang groom mismo ay hindi makasagot sa pari. Namula ang mukha ni Kidlat sa galit at kahihiyan. Huwag mong ibahin ang usapan. Sagutin mo ako. Ano ang pakay mo? Sa isang mabilis ngunit matatag na galaw, inalis ni Diwa ang kamay ni Kidlat sa kanyang braso. Ang lakas sa kanyang pagkilos ay ikinagulat nito. Ang pakay ko? Ulit niya. Ang boses ay may bahid ng pang-uuyam. Kidlat, pumunta ako rito para kunin ang isang bagay na dapat ay sa akin. Napakunot ang noo ni Kidlat. Ang galit ay napalitan ng pagkalito. Ano, pera? Wala na akong utang sa'yo. Umiling si Diwa. Dahan-dahan siyang lumapit dito. Sapat na para sila lang ang magkarinigan. Ang kanyang mga mata ay hindi bumibitiw sa mga mata nito. Pumunta ako rito para bawiin ang dignidad ko. Ang dignidad na tinapakan at dinuraan mo 3 taon na ang nakalipas dahil mas pinili mong maniwala sa mga kasinungalingan kaysa sa asawa mo. Humakbang siya paatras, nag-iwan ng espasyo sa pagitan nila. At oo, nakuha ko na. Kaya aalis na ako. Tinalikuran niya ito at binuksan ang pinto ng kanyang kotse. Ngunit bago siya pumasok, huminto siya at muling nagsalita. Hindi na ito nililingon. Nga pala, Kidlat, sabi niya, ang kanyang boses ay naging isang malamig na babala. Huwag kang masyadong magtiwala. Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Kidlat. Ang pagkalito ay malinaw sa kanyang boses. Doon na lumingon si Diwa. Ang kanyang mukha ay seryoso at ang kanyang mga mata ay puno ng kahulugan na hindi maintindihan ni Kidlat. Mag-ingat ka sa mga taong nakapaligid sa'yo, sabi niya sa huling pagkakataon. Hindi lahat sila ay tulad ng inaakala mo. At sa mga salitang yon, pumasok siya sa kanyang sasakyan, binuhay ang makina at mabilis na umalis. Iniwan si Kidlat Banwa na nakatayo mag-isa sa gitna ng parking lot. Gulong-gulo, galit at sa kauna-unahang pagkakataon sa loob ng 3 taon, pinapasok ng isang nakakakilabot na pagdududa. Ang pag-uwi ni Kidlat sa mansyon
ay parang pagpasok sa isang magandang panaginip na biglang naging bangungot. Ang mga dekorasyon para sa reception, mga naglalakihang flower arrangements, mga eleganteng mantel, at mga ilaw na kumukutitap ay naroon pa rin. Ngunit ngayon, ang mga ito'y tila mga multo ng isang selebrasyong hindi nangyari. Ang mga katulong ay naglalakad ng walang imik, umiiwas sa kanyang tingin. Ang kanilang bawat galaw ay puno ng alanganin. Ang buong bahay ay nababalot ng isang nakabibinging katahimikan. Pagpasok niya sa malawak nilang sala, nandoon si Silak. Nakatanggal na ang kanyang magarbong belo at ang perpekto niyang ayos ay bahagya ng magulo. Nakaupo siya sa isang sopa, ngunit nang makita siya nito, mabilis itong tumayo. Ang mga mata ay nag-aapoy sa galit. "Saan ka nanggaling?" Anggil nito. "Iniwan mo ako roon. Iniwan mo ako sa kahihiyan sa harap ng lahat ng tao." Hindi sumagot si Kidlat. Dumiretso siya sa bar at nagsali ng isang baso ng whiskey. Ang isip niya ay lumilipad, pabalik-balik sa imahe ni Diwa, sa kanyang uniforme at sa mga huling salitang binitiwan nito. "Mag-ingat ka sa mga taong nakapaligid sa'yo." "Kidlat, kinakausap kita." Sigaw ni Silak. Lumapit ito at pilit na iniharap siya. Ginawa niya ito, hindi ba? Ang lahat ng ito ay plano ng walang hiyang babaeng yon. Bumalik siya para sirain tayo. Uminom si Kidlat ng isang lagok. Ang init ng alak ay gumuhit sa kanyang lalamunan, ngunit hindi nito napawi ang lamig ng pagdududa na nagsisimulang kumalat sa kanyang sistema. Paano niya nalaman? Mahinang tanong ni Kidlat, halos sa kanyang sarili. Paano niya nalaman ang tungkol sa kasal? "Ano ang pakialam ko kung paano niya nalaman?" Sagot ni Silak. Ang boses ay tumataas. "Ang mahalaga, nagtagumpay siya. Masaya ka na ba? Masaya ka na bang nakita mo ulit ang taksil na yon?" Biglang ibinagsak ni Kidlat ang baso sa mesa na lumikha ng isang malakas na kalabog. "Manahimik ka, Silak!" Sigaw niya pabalik. Sa unang pagkakataon ay nagpakita ng matinding galit. Ang pagod, kahihiyan, at pagkalito ay sumabog sa isang iglap. "Huwag na huwag mong babanggitin ang pangalan niya sa harap ko." Natigilan si Silak, bakas ang gulat sa kanyang mukha. Hindi pa siya kailanman sinigawan ni Kidlat ng ganoon. Hindi na nag-aksaya ng panahon si Kidlat. Tinalikuran niya ito, kinuha ang susi ng kanyang isa pang kotse at mabilis na lumabas ng bahay. Kailangan niya ng hangin. Kailangan niyang makalayo. Kailangan niya ng mga sagot. Habang nagmamaneho siya ng walang patutunguhan, ang mga salita ni Diwa ay paulit-ulit na naglalaro sa kanyang isipan. Hindi iyon ang mga salita ng isang babaeng nagkasala. Iyon ay mga salita ng isang taong may itinatagong malalim na sugat at isang babala. Bigla, isang pangalan ang pumasok sa kanyang isip. Isang tao na hindi kailanman naniwala sa mga kwentong ipinakalat niya laban kay Diwa. Ang kaisa-isang tao na nanatiling tapat dito kahit noong tinalikuran na ito ng lahat. Si Manang Ginhawa. Itinabi ni Kidlat ang sasakyan at mabilis na hinanap ang address ng maliit na bahay na ibinigay niya sa matanda bilang retirement gift. Ilang minuto lang, narating niya ang isang simpleng subdibisyon, isang mundong napakalayo sa kinagisnan niyang karangyaan. Nang kumatok siya sa pinto, isang matandang babae na may mga kulubot na sa mukha ngunit may maamong mga mata ang nagbukas nito. Ang gulat sa mukha ni Manang Ginhawa ay agad na napalitan ng lungkot. "Hiho," sabi nito sa mahinang boses. "Manang," sabi ni Kidlat. Ang kanyang boses ay pagod. "Pwede po ba tayong mag-usap?" Pinatuloy siya ng matanda sa maliit ngunit malinis nitong sala. Naupo si Kidlat. Pakiramdam niya ay hindi siya nababagay sa lugar na yon. "Nakita mo ba siya?" Tanong ni Manang Ginhawa, na parang alam na ang dahilan ng kanyang pagdating. Tumango si Kidlat. "Manang, sabihin niyo po sa akin ang totoo. Ano po ba talaga ang nangyari 3 taon na ang nakalipas?" Nakita niya ang pag-aalangan
sa mga mata ng matanda. Ngunit pagkatapos ay isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan nito. Umupo ito sa tapat niya. Ang mga kamay ay magkapatong sa kanyang kandungan. Hiho, marami kang hindi alam. Panimula nito, ang boses ay nagsimulang manginig. Bago umalis si Diwa, hindi siya mapakali. Isang gabi, narinig ko siyang may kausap sa telepono. Hindi ko narinig ang lahat, pero narinig ko siyang umiiyak habang sinasabi, "Huwag ninyo siyang gagalawin. Ako na ang bahala. Lalayo ako." Napakunot ang noo ni Kidlat. Sino ang kausap niya? Umiling ang matanda. Mga luha ay nagsimulang mamuo sa gilid ng kanyang mga mata. Hindi ko alam, pero pagkatapos noon, nakita ko siya sa hardin. May sinusunog siyang mga papel, maraming papel. Umiiyak siya habang sinusunog ang mga iyon. Parang may kung anong tumusok sa dibdib ni Kidlat. Isang pag-uusap sa telepono? Mga sinusunog na papel? Hindi ito tugma sa kwento ng isang babaeng tumakas kasama ang ibang lalaki. May iniwan po ba siya? Tanong ni Kidlat. Ang boses ay halos pabulong na. Tumango si Manang ginhawa. Tumayo ito at pumasok sa isang maliit na kwarto. Pagbalik nito, may dala itong isang maliit na tela. Dahan-dahan niya itong binuksan sa harap ni Kidlat. Sa loob niyon ay isang maliit at lumang susi. Isang simpleng susi na gawa sa tanso. "Ito lang," sabi ng matanda habang humahagulgol. Bago siya umalis, ibinigay niya ito sa akin. Sabi niya, "Manang, itago niyo po ito. Baka sakaling bumalik ang alaala niya balang araw." Kinuha ni Kidlat ang susi. Malamig ito sa kanyang palad. Tinitigan niya ito, pilit na inaalala kung saan niya ito nakita. Hindi ito susi ng bahay, hindi rin ito susi ng kotse. At bigla, isang malabong alaala ang pumasok sa kanyang isip. Isang beses, noong bagong kasal pa lang sila, nabanggit ni Diwa ang tungkol sa pagkuha ng isang maliit na safe deposit box sa isang bangko sa bayan. Isang lugar para itago ang mga mahahalagang bagay na hindi materyal. Pinagtawanan niya lang ito noon. Ang susi. Ito ang susi. Isang safe deposit box na hindi niya kailanman nalamang umiral. Tumayo si Kidlat. Ang kanyang puso ay malakas na kumakabog. "Salamat po, Manang. Maraming salamat po." Hindi na niya hinintay ang sagot ng matanda. Lumabas siya ng bahay na yon na may bagong determinasyon. Ang galit niya ay napalitan ng isang nag-aapoy na kuryosidad. Ang pagkalito niya ay nabigyan ng isang konkretong direksyon. Bukas na bukas din, pupuntahan niya ang bangko at aalamin niya kung ano ang lihim na itinatago ni Diwa Lumina sa loob ng kahon. Kinaumagahan, bago pa man sumikat ang araw, gising na si Kidlat. Hindi siya nakatulog ng maayos. Ang imahe ni Diwa at ang misteryosong susi ay paulit-ulit na bumabagabag sa kanyang isipan. Pagpatak ng 9:00, oras na buksan ng bangko, siya ang unang kliyenteng naghihintay sa labas ng malaking pinto na gawa sa salamin at bakal. Ang loob ng bangko ay malamig at tahimik. Bawat tunog, ang pag-click ng mga takong sa sahig, ang mahinang ugong ng aircon, ang pagbilang ng pera sa teller, ay tila mas pinalakas. Lumapit siya sa information desk. Ang puso niya ay kumakabog ng hindi normal. "Magandang umaga, sir. Ano po ang maipaglilingkod ko?" Bati ng isang babaeng empleyado na may formal na ngiti. "Mayroon akong susi para sa isang safe deposit box," sabi ni Kidlat. Ipinakita ang tansong susi. Ang kamay niya ay bahagyang nanginginig. Hindi ko alam ang numero ng box, pero nakapangalan ito kay Diwa Lumina o Diwa Lumina Banwa. Tiningnan ng babae ang susi at pagkatapos ay nag-type sa kanyang computer. Ilang sandali ng katahimikan ang lumipas na para kay Kidlat ay isang buong oras. Opo, sir. Box number 317. Halikayo po. Samahan ko kayo sa Boveda."
Sinundan ni Kidlat ang empleyado sa isang pasilyo patungo sa isang napakalaking pinto na gawa sa purong asero. Ang pakiramdam ay parang papasok siya sa isang sagradong lugar na naglalaman ng mga sagot sa lahat ng kanyang katanungan. Matapos ang proseso ng pag-verify ng kanyang pagkakakilanlan at paggamit ng dalawang magkaibang susi, ang mabigat na pinto ng vault ay dahan-dahang bumukas. Dinala siya sa isang maliit at pribadong silid. Ilang sandali pa, inilapag ng empleyado sa harap niya ang isang metal na kahon. Simple lang ito, walang disenyo, ngunit para kay Kidlat, ito ang pinakamabigat na bagay na nakita niya sa buong buhay niya. "Iwan ko na po kayo, sir," sabi ng babae bago isara ang pinto. Naiwan siyang mag-isa, siya at ang kahon. Humugot siya ng isang malalim na hininga. Ano ang inaasahan niyang makita? Mga love letters mula sa ibang lalaki? Mga bank statement na magpapatunay na binayaran ito? Mga alahas? Ano man iyon? Kailangan niyang malaman. Kailangan niyang tapusin na ang lahat ng ito. Nanginginig ang mga kamay, isinuksok niya ang susi sa seradura at pinihit ito. Isang mahinang click ang tumapos sa katahimikan. Itinaas niya ang takip. Ang laman ng kahon ay halos ikinadismaya niya sa unang tingin. Walang kumikinang na alahas, walang mga litrato, walang mga sulat. Ang tanging laman nito ay isang luma at manilaw-nilaw na folder. Napakunot ang noo niya. Kinuha niya ang folder. Mukha itong isang legal na dokumento, puno ng mga papeles. Dahan-dahan niya itong binuksan at ang mga mata niya ay mabilis na tumakbo sa mga nakasulat na salita. Mga kontrata, mga bank transfer record, mga blueprint ng isang lumang proyekto, at pagkatapos, nakita niya ang isang pangalan na paulit-ulit na lumitaw. Isang pangalan na nagpadala ng yelo sa kanyang mga ugat. Don Armando Marinduque. Ang pangalang iyon. Si Don Armando ang pinakamalaking katunggali ng kanilang pamilya sa negosyo. 5 taon na ang nakalipas, halos mapabagsak nito ang kumpanya ng kanyang ama dahil sa isang malawakang sabotahe at pagnanakaw ng intellectual property. Isang madilim na kabanata sa kasaysayan ng kanilang pamilya na pilit nilang ibinaon sa limot. Pero bakit? Bakit nasa pag-iingat ni Diwa ang mga dokumentong ito? Tiningnan niya ang mga petsa. Ang lahat ng ito ay mula sa panahong yon. Ang mga ito ang mga orihinal na ebidensya ng pandaraya ni Don Armando. Ang mga papeles na hindi kailanman nahanap ng mga abogado ng kanyang ama. Naguguluhan, patuloy siyang naghalongkat sa folder. At sa ilalim ng lahat, may isang maliit na piraso ng papel na nakatupi. Isang papel na iba sa lahat. Binuksan niya ito. Sulat kamay ito ni Diwa. Ang pamilyar at eleganteng pagsulat nito ay tila isang multo mula sa nakaraan. Hindi ito isang sulat para sa kanya. Ito ay isang sulat para sa sarili nito. Isang maikling tala. Ang nakasulat lang ay, kailangang protektahan siya kahit anong mangyari. Paulit-ulit na binasa ni Kidlat ang 5 salitang iyon. Parang martilyong pumupukpok sa kanyang bungo. Kailangang protektahan siya. Ang mga dokumento, ang pag-alis ni Diwa, ang mga salita ni Manang Ginhawa tungkol sa isang tawag at mga sinusunog na papel. Ang lahat ay biglang nag-ugnay-ugnay na parang isang kumpletong palaisipan. Hindi siya niloko ni Diwa. Hindi siya nito ipinagpalit sa pera. Iniligtas siya nito. Iniligtas siya nito mula kay Don Armando at ang tanging paraan para gawin iyon ay ang lumayo at akuin ang isang kasalanang hindi niya ginawa. Ang mga litratong ebidensya ng pagtataksil, ang mga kwentong kumalat, lahat iyon ay kasinungalingan. Isang palabas na itinanghal para ilihis ang atensyon. Isang sakripisyo. Ang folder ay nahulog mula sa kanyang mga kamay. Ang mga papel ay kumalat sa sahig. Ang hangin ay tila naubos sa loob ng silid. Biglang bumalik sa kanyang alaala ang lahat ng masasakit na salitang ibinato niya rito.
Isa ka lang palang babaeng mukhang pera. Magkano ang bayad niya sa'yo? Umalis ka na sa buhay ko. Napahawak siya sa kanyang dibdib. Isang matinding sakit, mas matindi pa sa naramdaman niya noong akala niya ay niloko siya, ang bumayo sa kanyang puso. Hindi ito sakit ng pagtataksil, kundi sakit ng sukdulang pagsisisi. Ako ang may kasalanan. Ako ang sumira sa kanya. Ako ang pumatay sa pagmamahal namin. Napasubsob siya sa mesa, ang kanyang mga balikat ay nanginginig. Ang perpektong mundo na binuo niya sa loob ng 3 taon ay gumuho sa isang iglap at sa ilalim ng mga guho, nakita niya ang kanyang sarili. Isang hangal, isang duwag, isang lalaking sinaktan, ang babaeng handang isakripisyo ang lahat para sa kanya. Sa gitna ng kanyang pagdurusa, biglang nag-ring ang kanyang telepono. Ang tunog ay nakakabingi sa loob ng tahimik na silid. Nanginginig niyang kinuha ito mula sa kanyang bulsa. Unknown number. Nag-aalangan man, sinagot niya ito. Hello? Walang sumagot sa kabilang linya. Tanging isang kakaibang static na tunog. At pagkatapos, isang boses na binago ng makina. Malamig, walang emosyon, at nakakakilabot. Layuan mo si Diwa Lumina kung gusto mo pang mabuhay. At pagkatapos, ang linya ay naputol. Ang sampal ay umalingaw-ngaw sa loob ng marangyang penthouse suite. Ang puwersa nito ay nagpatagilid sa mukha ni Silak Malaya at isang mapulang marka ang agad na gumuhit sa kanyang makinis na pisngi. Ngunit hindi siya kumibo. Hindi siya nagpakita ng sakit o takot. Sa halip, dahan-ahan niyang ibinalik ang kanyang tingin sa lalaking nasa harapan niya. Ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa pinaghalong galit at determinasyon. Hangal, sigaw ni Don Armando Marinduque, ang kanyang malaking katawan ay nanginginig saglit. Isang simpleng utos, Silak, hindi mo pa nagawa ng maayos. Ang plano ay ikasal ka kay Kidlat Banwa, hindi para mag-walkout siya sa sarili niyang kasal. Nakatayo si Silak sa gitna ng malawak na sala na napapalibutan ng mga bintanang salamin, tanaw ang buong syudad. Ngunit ang ganda ng tanawin ay hindi makapagpabago sa pangit na tensyon sa loob ng silid. Hindi ko kasalanan, mahinang sagot ni Silak. Ang boses ay matigas. Paano ko malalaman na bigla na lang susulpot ang bruhang si Diwa? At hindi lang basta sumulpot, mukha siyang general. 3 taon siyang nawala. Akala ng lahat ay isa na siyang pulubi. Iyon na nga ang punto. Dagok ni Don Armando sa mamahaling mesa na gawa sa mahogany na nagpatalsik sa laman ng kopita ng alak nito. Hindi siya dapat nagkaroon ng pagkakataong bumalik. Ang trabaho mo ay siguraduhing si Kidlat ay tuluyan ng mapapasa iyo para makuha natin ang kontrol sa Banwa Corporation mula sa loob. Pero anong nangyari? Dahil sa kapalpakan mo, nagdududa na siya ngayon. Isang alaala mula 3 taon na ang nakalipas, ang biglang sumagi sa isip ni Silak na parang isang eksena mula sa isang pelikula. Nasa loob siya ng isang madilim na bar. Iniabot sa kanya ni Don Armando ang isang makapal na sobre. Ang laman, pera, at mga litratong kuha sa malayo. Mga litratong magpapatunay sa isang kasinungalingan. Siguraduhin mong makakarating ito kay Kidlat, utos ng matandang lalaki. Ipakita mo sa kanya kung anong klaseng babae ang pinakasalan niya. Kailangan kong sirain ang loob niya. At kapag nangyari yon, ikaw ang papasok sa eksena. Maging anino ka niya, Silak. Maging tagapagligtas niya. Isang ngangisi ang sumilay sa mga labi ni Silak. With pleasure, Don Armando. Matagal na niyang gusto si Kidlat. At kung ito ang tanging paraan para makuha siya, gagawin niya. Kahit pa ang kapalit ay ang pagsira sa buhay ng ibang tao. Iyon ang simula ng lahat. Naging perpekto ang kanyang pag-arte. Siya ang naging balikat na iniyakan ni Kidlat. Siya ang nagbigay ng ebidensya ng pagtataksil ni Diwa. Siya ang bumulong ng mga lason sa isipan nito hanggang sa tuluyan nitong kamuhian
ang babaeng minsan nitong minahal. At halos perpekto na sana ang lahat hanggang sa muling sumulpot ang multo ng nakaraan. Hindi ko ito inaasahan. Pag-amin ni Silak, ang boses ay mas kontrolado na ngayon habang pinupunasan niya ang marka ng sampal sa kanyang pisngi. Walang sino man ang nakakaalam kung nasaan siya sa loob ng 3 taon. At ngayon, bumalik siya na isang sundalo. May mali rito, Don Armando. May mas malalim na nangyayari. Naglakad siya patungo sa bar at nagsali ng sarili niyang inumin. Kailangan niya ito para pakalmahin ang kanyang nagwawalang mga ugat. Hinarap niyang muli ang matanda. Ang kanyang postura ay hindi na nagpapakita ng takot, kundi ng pagiging kasabwat sa isang krimen. At may mas malala pa. Huminga siya ng malalim. Inihahanda ang sarili sa magiging reaksyon nito. Nalaman ko mula sa isang source sa bangko. Binuksan ni Kidlat kaninang umaga ang safe deposit box ni Diwa. Ang mga salitang iyon ay parang isang bombang sumabog sa loob ng tahimik na silid. Ang mukha ni Don Armando ay biglang namutla. Ang nag-aapoy nitong galit kanina ay napalitan ng isang bagay na mas masahol. Hindi maikakailang takot. Ang mga dokumento, bulong nito, halos hindi na marinig. Nasa kanya na ang mga dokumento. Anong gagawin natin? Tanong ni Silak. Ang pagkabalisa ay gumuhit na sa kanyang boses. Ang pagiging kalmado niya kanina ay biglang naglaho. Kapag nalaman niya ang buong katotohanan, kapag pinagtagpi-tagpi na niya ang lahat, tapos na tayo. Tapos na ako. Tumingin si Don Armando sa labas ng bintana, sa mga nagtataasang gusali ng syudad sa ibaba, na para bang naghahanap ng kasagutan. Nang muli itong humarap kay Silak, ang takot sa mukha nito ay wala na. Ang natira ay isang malamig, walang awa, at kalkuladong kapasyahan. Ang mga mata niya ay nagdidilim. Hindi pa tayo tapos, sabi nito. Ang boses ay mababa at puno ng panganib. Nagkamali ako noon. Akala ko sapat na ang sirain ang pangalan niya at ilayo siya kay Kidlat. Pero malinaw na ngayon. Isang tao lang ang ugat ng lahat ng problemang ito. Noon at ngayon. Lumapit ito kay Silak. Ang kanyang presensya ay mabigat at nakakasakal. Kailangan na nating tapusin si Diwa Lumina. Deklara nito. Bawat salita ay may bigat ng isang hatol. Isang beses at para sa lahat. Natigilan si Silak. Pagpatay. Ibang usapan na yon. Ito ay isang linya na hindi niya inakalang tatawirin niya. Ngunit nang maalala niya ang mukha ni Kidlat na puno ng pagdududa, ang pagpapahiyang dinanas niya sa simbahan, at ang mapang-uyam na ngiti sa mga labi ni Diwa, isang madilim na kislap ang dumaan sa kanyang kalooban. Si Diwa ang huling hadlang sa lahat ng kanyang pinapangarap. Bago pa man siya makasagot, may kumatok sa pinto ng suite. Isang tauhan ni Don Armando na nakasuot ng itim na suit ang pumasok at nag-abot ng isang malaking brownan na sobre kay Silak. Ano ito? Tanong niya, naguguluhan. Ang solusyon sa problema mo, sagot ni Don Armando. Umupo ito sa kanyang silya na parang isang hari sa kanyang trono. Nanginginig ang mga kamay. Binuksan ni Silak ang sobre. Ang laman ay mga litrato. Maraming litrato na kuha ng palihim. Si Diwa na papalabas ng isang simpleng apartment building sa Quezon City. Si Diwa na nagmamaneho ng kanyang lumang kotse. Si Diwa na pumapasok sa gate ng isang kampo militar sa Taguig. Isang kuha ng kanyang plaka ng sasakyan. Isang listahan ng kanyang posibleng schedule sa buong linggo. Ang kanyang buong araw-araw na routine, nakadetalye sa mga larawan at sulat kamay na tala. Hinawakan ni Silak ang mga litrato. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig, hindi na dahil sa takot, kundi dahil sa isang nakakakilabot na pananabik. Sa wakas, ito na ang sandata na kailangan niya. Sa wakas, mawawala na sa landas niya si Diwa Lumina.
At sa pagkakataong ito, sisiguraduhin niyang permanente na. Ang ilaw mula sa projector ay nag-iwan ng isang malamig na liwanag sa loob ng madilim na briefing room. Sa white screen, nakapaskil ang isang malaking litrato ni Don Armando Marinduque. Nakangiti, mukhang kagalang-galang, isang lobong nagbabalatkayong tupa. Nakatayo si Diwa sa harap ng tatlo niyang kasamahan. Lahat ay nakikinig ng may matinding konsentrasyon. Wala na ang gala uniform na suot niya sa simbahan. Ngayon, nakasuot siya ng isang standard issue, battle dress uniform. Ang kanyang buhok ay mas mahigpit na nakatali at ang kanyang buong postura ay sumisigaw ng awtoridad at disiplina. Ang target natin ay si Don Armando Marinduque. Panimula ni Diwa, ang kanyang boses ay matatag at walang bahid ng personal na emosyon. Tinuro niya ang flowchart sa screen. Ang intel natin ay nagpapatunay na ginagamit niya ang kanyang shipping company bilang front para sa isang malawakang money laundering at smuggling operation. Ang problema, masyado siyang malinis, walang paper trail. Kaya kailangan nating marinig mismo mula sa bibig niya. Sabat ng isa niyang kasamahan, si Sergeant Reyes, tumango si Diwa. Eksakto, at doon papasok ang operasyon, Adarna. Itinuro niya ang isang maliit, high-tech na listening device sa lamesa. Ang ibon na ito, pagpapatuloy niya, ay kailangang mailagay sa loob ng kanyang pribadong opisina sa kanyang mansyon. Mamayang gabi, magkakaroon siya ng isang malaking charity ball. Iyon ang pagkakataon natin. Ang buong security niya ay magiging abala sa mga bisita. Paano ka makakapasok, ma'am? Tanong ng isa pa. Isang bahagyang nangiti ang sumilay sa mga labi ni Diwa. Hindi bilang si Captain Lumina, kundi bilang si Hiraya Jimenez. Isang bagong yaman na art collector na gustong makuha ang loob ng alta sosyedad. Ito ang buhay niya sa loob ng 3 taon. Pagsasanay, mga misyon, pagtatago sa likod ng iba't ibang pagkatao, lahat para makalimot at lahat para makamit ang hustisya, hindi lang para sa bansa, kundi para sa isang personal na krusada na tanging siya lang ang nakakaalam. Pagkalipas ng ilang oras, ang sundalong si Captain Lumina ay naglaho. Sa harap ng salamin sa kanyang simpleng apartment, ang nakatayo ay si Hiraya Jimenez. Nakasuot siya ng isang eleganteng itim na evening gown na simpleng ngunit mamahalin. Ang kanyang buhok ay nakalugay sa malalambot na alon at ang kanyang makeup ay perpektong nagpapatingkad sa kanyang ganda ngunit hindi nagpapakita ng anumang kahinaan. Sa loob ng kanyang maliit na clutch bag, kasama ng lipstick at telepono, ay ang ibon, ang Adarna na magbubuyag sa lahat ng kasinungalingan. Ang charity ball ay ginaganap sa malawak na hardin ng mansyon ni Don Armando. Ang karangyaan ay nakakasilaw, mga naglalakihang ilaw, tumutugtog na orkestra, at mga bisitang ang mga alahas ay mas kumikinang pa sa mga bituin. Ito ang mundong minsan niyang kinabibilangan, ang mundong tinalikuran niya. Sa isang iglap, isang pamilyar na kirot ang dumaan sa kanyang puso, ngunit mabilis niya itong iwinaksi. Trabaho ito. Sa ilalim ng kanyang peking ngiti at magiliw na pakikipag-usap, ang kanyang mga mata ay alerto. Sinusuri ang bawat sulok, bawat gwardiya, bawat posibleng CCTV camera. Nang makakuha siya ng pagkakataon, dahan-dahan siyang humiwalay sa karamihan at naglakad papasok sa mansyon. At doon, sa gitna ng mga nagtatawa ng bisita, malapit sa grand staircase, natigilan siya. Parang huminto ang pag-ikot ng mundo. Nakatayo roon si Kidlat. Nakasuot ito ng isang mamahaling tuxedo, gwapo pa rin tulad ng dati. May kausap itong isang business associate, ngunit ang mga mata nito ay hindi nakatuon sa kausap. Ang mga mata nito ay ligaw, naghahanap. At nang magtama ang kanilang mga paningin, nakita ni Diwa ang isang bagyo ng emosyon sa mga mata nito. Gulat, pagsisisi,
At isang bagay na hindi niya maintindihan, pag-aalala. Automatikong kumabog ng malakas ang kanyang puso. Anong ginagawa niya rito? Ngunit ang kanyang pagsasanay ay agad na pumalit. Huwag magpahalata. Ikaw si Hiraya. Nakita niyang nagsimulang maglakad si Kidlat patungo sa kanya. Ang mukha ay puno ng determinasyon. Napamura si Diwa sa kanyang isipan. Hindi, hindi ngayon. Ngunit bago pa man ito makalapit, bigla itong huminto. Nakita niya ang pagbabago sa mukha nito, mula sa determinasyon patungo sa pag-unawa. Tila bigla nitong napagtanto na ang babaeng nasa harap niya ay hindi si Diwa na asawa niya. Ang kilos niya, ang paraan ng pagmamasid niya sa paligid, ang halos hindi makitang tensyon sa kanyang mga balikat. Ito ay isang babaeng nasa misyon. Nakita ni Diwa na dahan-dahan itong umatras, na natili sa kanyang kinatatayuan, ngunit ang mga mata nito ay hindi na inaalis sa kanya. Ginamit ni Diwa ang pagkakataong iyon. Mabilis siyang umikot at naglakad. Patungo sa isang pasilyo na alam niyang patungo sa opisina ni Don Armando. Gamit ang isang maliit na device, pansamantala niyang na-disable ang electronic lock. Pumasok siya. Ang opisina ay madilim at marangya. Mabilis siyang kumilos. Sa ilalim ng malaking mesa na gawa sa Nara, idinikit niya ang maliit na ibon. Perpekto, nakahinga siya ng maluwag. Tagumpay. Maingat siyang lumabas ng opisina at isinara ang pinto. Naglakad siya pabalik sa party, sinusubukang magmukhang natural. Kailangan na niyang umalis. Habang papalapit siya sa exit ng hardin, ramdam pa rin niya ang mga mata ni Kidlat na nakasunod sa kanya. Isang bahagi niya ang gustong lumingon, ngunit ang mas malaking bahagi niya ay sumisigaw na tumakbo palayo. Malapit na siya sa gate. Ilang hakbang na lang, ligtas na siya. Ngunit bigla, dalawang lalaking nakasuot ng itim na suit ang humarang sa kanyang daraanan. Ang kanilang mga mukha ay walang emosyon at ang kanilang mga katawan ay malalaki at matitigas na parang pader. Miss Jimenez, sabi ng isa, ang boses ay mababa at walang kabuhay-buhay. Pinapatawag po kayo ni Don Armando. May gusto lang daw po siyang itanong sa inyo. Ang dugo ni Diwa ay tila nagyelo. Nabuking ba siya? Mula sa kinatatayuan niya, lumingon siya pabalik sa party. At sa di kalayuan, nakita niya si Kidlat na nakatingin sa eksena. Nakita niya ang pagkalito sa mukha nito na mabilis na napalitan ng purong takot nang mapagtanto nitong hindi ito isang normal na pag-uusap. Nahuli siya. At sa pagkakataong ito, wala na siyang kawala. Nakatayo si Kidlat sa di kalayuan, hawak ang isang kopita ng champagne na hindi niya ginagalaw. Kanina pa nagyayelo ang laman nito. Mula nang makita niya si Diwa, ang buong mundo niya ay tila nag-slow motion. Hindi na niya narinig ang tugtog ng orkestra, ang tawanan ng mga tao, o ang boses ng kausap niyang si Mr. Tan. Ang tanging nakikita niya ay si Diwa. At nakita niya ang lahat. Nakita niya ang paraan ng pagmamasid nito sa paligid. Hindi tulad ng isang bisita, kundi tulad ng isang mangangasong sinusuri ang kanyang teritoryo. Nakita niya ang kalkuladong pag-iwas nito sa mga security camera. Nakita niya ang halos hindi mapansing paghiwalay nito sa karamihan. At nang magtama ang kanilang mga mata, nakita niya ang isang panandaliang pagkagulat bago ito muling takpan ng isang malamig na maskara. Alam niya, hindi man niya alam ang lahat ng detalye. Alam niyang nasa panganib ito. Ito ang dahilan kung bakit bumalik ito. Ito ang misyon. At may kinalaman ito kay Don Armando Marinduque. Ang mga dokumento sa kahon, ang pagbabalik ni Diwa, ang presensya ni Don Armando. Lahat ay konektado. Kaya nang makita niyang hinarang ito ng dalawang gorilya ni Don Armando malapit sa exit, isang primordial na takot ang biglang kumalat sa kanyang buong sistema. Ang mukha ni Diwa ay kalmado pa rin, ngunit nakita niya ang bahagyang paninigas ng panga nito.
Nakita niya ang halos hindi mahahalata nitong paghahanda sa isang posibleng laban. Hindi na siya nag-isip. Ang kanyang katawan ay kumilos bago pa man makapagproseso ang kanyang utak. Ang tanging alam niya ay kailangan niyang ilayo ito roon. Kailangan niyang gumawa ng gulo. Mabilis siyang naglakad patungo sa gitna ng party, dire-diretso sa isang matayog na champagne tower, isang piramide ng daan-daang babasaging kupita na maingat na inayos. Walang alinlangan, sinadya niyang madulas at ibinangga ang kanyang buong katawan dito. Ang sumunod na tunog ay nakabibingi. Ang tunog ng daan-daang babasaging nababasag sa sahig ay umalingaw-ngaw sa buong hardin. Ang mga tao ay sumigaw sa gulat. Ang champagne ay umagos na parang isang ilog sa damuhan. Ang mga waiter ay natarantang tumakbo. Ang mga gwardiya, kasama na ang dalawang humaharang kay Diwa, ay automatikong napalingon sa pinanggalingan ng gulo. Iyon na ang pagkakataong hinihintay niya. Sa gitna ng kaguluhan, mabilis niyang tinahak ang direksyon ni Diwa. Nakita niyang hindi ito nag-aksaya ng panahon. Gamit ang pagkakataon, mabilis itong tumalikod at naglakad palayo. Hinabol niya ito. Naabutan niya ito sa isang madilim na bahagi ng hardin, malapit sa isang fountain na napapalibutan ng matataas na halaman. Hinawakan niya ang kamay nito. "Dito," sabi niya, at hinila niya ito sa likod ng isang malaking estatwa. Papalayo sa mga matang mapanghusga. Nang makarating sila sa isang lugar na natatakpan ng dilim, marahas na binawi ni Diwa ang kanyang kamay. Hinarap siya nito, ang mga mata ay nag-aapoy sa pinaghalong galit at pag-iingat. "Anong ginagawa mo?" Mahinang singhal nito, tinitiyak na walang ibang makakarinig. "Sinusubukan mo bang sirain ang lahat?" "Inililigtas kita," sagot ni Kidlat. Ang kanyang boses ay puno ng desperasyon. "Nakita ko sila, Diwa. Alam kong nasa panganib ka. Ano ba itong ginagawa mo?" Isang mapait na tawa ang kumawala kay Diwa. "Inililigtas ako? Kidlat, wala kang alam sa mga nangyayari. Mas guguluhin mo lang ang lahat. Kung gayon, sabihin mo sa akin." Pakiusap niya, ang kanyang mga mata ay nagsusumamo. Hinawakan niya ito sa magkabilang balikat. "Nakita ko ang mga dokumento sa kahon. Alam ko na ang tungkol kay Don Armando. Diwa, alam kong nagkamali ako. Isang malaking pagkakamali. Patawarin mo ako." Sa pagbanggit ng salitang patawad, isang pader ang tila muling bumagsak sa pagitan nila. Ang apoy sa mga mata ni Diwa ay biglang nawala at napalitan ng isang pamilyar na lamig. Ang lamig na nakita niya sa simbahan. "Ang sorry mo ay wala ng halaga ngayon," sabi nito. Ang boses ay walang emosyon. 3 taon na itong huli. "Alam ko," sabi ni Kidlat. Ang boses niya ay basag. "Alam ko, pero gusto kong tumulong. Hayaan mo akong itama ang mga pagkakamali ko. Hayaan mo akong tulungan kang tapusin ito." Marahan ngunit may puwersang inalis ni Diwa ang mga kamay niya sa kanyang balikat. Umiling ito. "Hindi. Ito ay misyon ko. Hindi mo ito laban." "Paano hindi magiging laban ko ito kung buhay mo ang nakataya?" Giit niya. "Diwa, nakikiusap ako sa'yo. Huwag." Putol nito sa kanya. Ang boses ay matigas na parang bakal. "Umalis ka na rito, Kidlat. Bumalik ka sa perpekto mong buhay. Kalimutan mo na ang nakita mo ngayong gabi." At bago pa man siya makasagot, mabilis itong tumalikod. Sa ilang sandali lang, nilamon na ito ng dilim ng hardin, nag-iwan ng isang mahinang halimuyak ng pabango na pamilyar pa rin sa kanya. Naiwan siyang nakatayo roon, mag-isa, kasama ang tunog ng umaagos na tubig mula sa fountain. Ang pakiramdam ng kawalan ng pag-asa ay bumalik. Mas matindi kaysa dati. Tinanggihan siya nito. Tinulak siya nito palayo. Pagod siyang naglakad pabalik sa kanyang sasakyan. Hindi na siya bumalik sa party. Habang nagmamaneho pa uwi, isang mabigat na pakiramdam ng pagkatalo ang dumagan sa kanya. Pagdating niya sa kanyang mansyon,
Ang katahimikan ay sumalubong sa kanya. Mukhang hindi pa umuuwi si Silak. Mas mabuti, wala siyang lakas para makipagtalo. Pumasok siya sa kanyang pribadong opisina, umaasang makahanap ng katahimikan. Ngunit pagbukas niya ng ilaw, natigilan siya. Ang buong silid ay halughog. Ang mga aklat ay nasa sahig. Ang mga drawer ay nakabukas. Ang mga gamit ay nagkalat. Mabilis na tumakbo ang kanyang mga mata sa isang sulok ng silid kung saan niya itinago ang metal na kahon na kinuha niya mula sa bangko. Wala na ito. Ang kahon, ang mga ebidensya, ang tanging koneksyon niya sa katotohanan, na wala na ang lahat sa isang ligtas na bahay. Mabilis na isinara ni Diwa ang pinto sa likuran niya. Ang kanyang paghinga ay malalim at mabilis. Isinandal niya ang kanyang likod sa malamig na kahoy, pinikit ang kanyang mga mata, at sinubukang pakalmahin ang nagwawalang kabog ng kanyang dibdib. Muntik na, napakalapit. Ang imahe ng nag-aalalang mukha ni Kidlat sa hardin ay bumalik sa kanyang isipan. Ang desperasyon sa mga mata nito, ang pagsusumamo sa boses nito. Isang bahagi niya, ang maliit at mahinang bahagi na matagal na niyang sinubukang ibaon sa limot, ay gustong maniwala. Gustong kumapit sa mga salitang iyon, ngunit hindi maari, masyadong mapanganib. Ang pagkakasangkot niya ay hindi lang maglalagay sa sarili niya sa panganib, kundi pati na rin sa buong misyon. Captain Lumina, anong nangyari? Ang boses ng kanyang commanding officer, si Colonel David, ay umalingaw-ngaw mula sa isang encrypted na linya ng komunikasyon. Mabilis na tumuwid ng tayo si Diwa at lumapit sa laptop na nakabukas sa mesa. "Compromised ang misyon, sir," report niya. Ang kanyang boses ay bumalik sa pagiging professional. Nahalata ako ng security ni Don Armando bago pa man ako makaalis. Kinailangan kong gumawa ng diversion para makatakas. Hindi niya binanggit si Kidlat. Hindi niya kailangang malaman. Isang buntong hininga ang narinig niya mula sa kabilang linya. At ang Adarna? "Nailagay ko na, sir. Naka-activate na ito." "Magaling," sabi ng koronel. Ngunit may bahid pa rin ng pag-aalala sa boses nito. Ngunit dahil sa nangyari, hindi na ligtas para sa iyo ang magpatuloy sa field. Baka nakilala ka na nila. Mula ngayon, mananatili ka sa base. Ang team na ang bahala sa monitoring. Suspendido ka muna sa lahat ng field operations hanggang sa susunod na abiso. "Pero sir," protesta ni Diwa. "Wala nang pero-pero, Captain. Iyan ay isang utos." Ang linya ay naputol. Napasuntok si Diwa sa mesa sa sobrang inis. Suspendido? Ngayon pa? Ngayong napakalapit na nila? Pakiramdam niya ay tinanggalan siya ng mga pakpak. Ang tanging bagay na nagpapanatili sa kanyang katinuan sa loob ng 3 taon ay ang misyong ito. At ngayon, ipinagkakait pa ito sa kanya. Ang lahat ay dahil kay Kidlat. Dahil sa pagpapakita nito, sa panghihimasok nito, pakiramdam niya, lahat ng bagay na hinahawakan nito ay nasisira, kasama na siya. Sa mansyon ng mga banwa, nakatayo si Kidlat sa gitna ng kanyang magulong opisina. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik habang nakatitig sa bakanteng espasyo kung saan dating nakalagay ang metal na kahon. Ang kanyang paghinga ay mabigat. May isang tao lang siyang maiisip na may kakayahang gawin ito. Narinig niya ang tunog ng pagbukas ng pinto sa ibaba. Sinundan ng tunog ng mga takong napapalapit. Ilang sandali pa, pumasok si Silak sa opisina. Ang maganda nitong damit ay bahagyang lukot na at may bakas ng alak sa hininga nito. Anong nangyari rito?" tanong nito. Kunwari ay nagulat. Hindi kumibo si Kidlat. Dahan-dahan siyang lumingon at hinarap ito. Ang kanyang mga mata ay malamig na parang yelo at ang kanyang mukha ay isang maskara ng kontroladong galit. "Nasaan ang kahon, Silak?" tanong niya. Ang kanyang boses ay mababa at puno ng panganib. Biglang nawala ang pagkukunwari sa mukha ni Silak. Napalitan ito ng isang mapang-uyam na ngiti.
Ang kahon? Aling kahon? Yung maliit na baul ng mga alaala ng kabit mo? Huwag mo akong subukan, Silak. Humakbang siya palapit. Alam kong ikaw ang kumuha. Itinaas ni Silak ang kanyang mga kamay na parang sumusuko. Ngunit ang ngiti sa kanyang mga labi ay lalong lumawak. Oo na, ako na. At hulaan mo kung nasaan na ito ngayon. Humalakhak siya, isang tunog na nakakakilabot. Nasa mabuting mga kamay na, nasa taong mas may karapatang magmay-ari nito. Parang may kung anong sumabog sa loob ni Kidlat. Hinawakan niya ito nang mahigpit sa braso, ang kanyang mga daliri ay bumaon sa balat nito. Bakit mo ginawa to? Bakit? 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 Sigaw ni Silak pabalik. Ang kanyang magandang mukha ay nabaluktot sa galit at paninibugho. Dahil mahal kita, Kidlat. Mahal kita. Pero kahit anong gawin ko, ang multo pa rin ng babaeng iyon ang nasa isip mo. Nakita ko kung paano mo siya tingnan kanina sa party. Kahit pagkatapos ng lahat ng ginawa niya sa'yo, siya pa rin. Wala kang alam. Naging sigaw ni Kidlat, binitiwan niya ito na parang isang basurang nandidiri siyang hawakan. Ako pa ang walang alam. Tumawa si Silak ng mapakla. Kidlat, ako ang nakakaalam ng lahat. At ngayon, alam na rin ni Don Armando. Alam na niya na ang babaeng iyon ay bumalik para sirain siya. At alam mo ba kung anong ginagawa ni Don Armando sa mga taong sumisira sa kanya? Ang mga salitang yon ay tumama kay Kidlat na parang isang malakas na suntok sa sikmura. Ang kahon, ang mga ebidensya, ang pagpunta niya sa bangko, ang lahat ng iyon ay naglagay ng isang malaking target sa likod ni Diwa. Hindi. Ang gulo mo, Kidlat, patuloy ni Silak. Ang bawat salita ay puno ng lason. Ang pag-usisa mo ang magiging dahilan ng kamatayan niya. Ikaw ang papatay sa kanya. Biglang nagring ang telepono ni Kidlat. Nanginginig niyang kinuha ito. Isang text message mula sa numerong hindi niya kilala. Binuksan niya ito. Ang laman ay isang litrato. Isang litratong kuha mula sa malayo. Gamit ang isang high-powered lens, nakatayo si Diwa malapit sa bintana ng isang apartment. At sa kanyang dibdib, may isang maliit na pulang tuldok. Ang tuldok mula sa isang laser sight ng sniper rifle. Nabitiwan ni Kidlat ang kanyang telepono. Bumagsak ito sa sahig at nabasag. Ang lakas sa kanyang mga tuhod ay biglang nawala. Napaluhod siya. Ang kanyang mga kamay ay napasabunot sa kanyang buhok. Ang lahat ay gumuho. Ang kanyang tangkang itama, ang mga bagay-bagay ay lalo lang nagpalala sa lahat. Ang kanyang pagtatangkang tumulong ay naglagay sa buhay ni Diwa sa bingit ng kamatayan. Nawala na ang lahat at kasalanan niya. Kasalanan niyang lahat. Nakatayo si Diwa sa harap ng one-way mirror ng interrogation room. Ang kanyang mga braso ay nakahalukip-kip sa kanyang dibdib. Sa loob ng silid, nakaupo ang kanyang commanding officer, si Colonel David. Kaharap ang isang taong hindi niya inaasahang makikita sa loob ng kanilang kampo, si Kidlat Banwa. Pagkatapos ng insidente kagabi, agad siyang inilipat sa loob ng base para sa kanyang kaligtasan. At kaninang umaga lang, laking gulat niya nang ibalita sa kanya na may isang sibilyan na mapilit na gustong makausap ang pinuno ng kanilang unit. At may dala raw itong impormasyon tungkol sa isang banta sa buhay ni Captain Lumina. Isang oras nang nag-uusap ang dalawa. Mula sa kanyang kinatatayuan, hindi niya marinig ang pinag-uusapan nila, ngunit kitang-kita niya ang desperasyon sa mukha ni Kidlat. Ang dating aroganteng ekspresyon nito ay napalitan ng isang bagay na mas malalim, isang pinaghalong takot, determinasyon at pagsisisi na hindi maikakaila. Bumukas ang pinto at lumabas si Colonel David. Seryoso ang mukha. Humarap ito sa kanya. "Captain," sabi nito, "sa opisina ko, ngayon din."
Sinundan ni Diwa ang kanyang opisyal patungo sa isang maliit at simpleng opisina. Pagpasok nila, isinara ng koronel ang pinto. "Anong ginagawa niya rito, sir?" Agad na tanong ni Diwa. Hindi na itinago ang inis sa kanyang boses. Sumandal ang koronel sa kanyang mesa. "Mr. Banwa came to us with vital intelligence." Seryosong sabi nito. Alam na niya ang tungkol sa koneksyon ni Silak Malaya kay Don Armando. Naibigay niya sa atin ang pangalan ng mga posibleng safe house na ginagamit nila. At ang pinakaimportante sa lahat, may ibinigay siyang pain. Napakunot ang noo ni Diwa. "Pain, sir?" Isang malaking shipment ng undeclared luxury goods ang darating para sa kumpanya niya sa Biyernes ng gabi. Paliwanag ng koronel. Isang perpektong pagkakataon para sa money laundering. Ayon kay Mr. Banwa, matagal nang tinatarget ni Don Armando ang rutang ito. Nag-alok siyang gamitin ang sarili niyang kargamento bilang pain para mahuli natin si Don Armando in the act. Natigilan si Diwa. Ang plano ay delikado, ngunit napakatalino. Ito ang pagkakataong hinihintay nila. Ngunit ang gamitin si Kidlat, "Sir, hindi natin siya pwedeng pagkatiwalaan." Giit ni Diwa. Isa siyang sibilyan. Hindi niya alam ang pinapasok niya. Pwede siyang mapahamak o mas malala. Pwede niyang isabotahe ang buong operasyon. Tumingin ng diretso si Colonel David sa kanyang mga mata. "Diwa, alam ko ang history ninyo. Pero sa ngayon, kailangan nating isantabi ang personal na damdamin. Ang impormasyong dala niya ay tumutugma sa lahat ng intel na nakuha natin mula sa Adarna. At ang plano niya, ito na marahil ang pinakamabilis na paraan para matapos ito. Papayag ako. Pero sir," at pagpapatuloy ng koronel, pinuputol ang kanyang sasabihin. "Dahil ikaw ang may pinakamalawak na kaalaman tungkol sa kasong ito. At dahil may personal kang connection sa asset, ikaw ang magiging liaison officer niya. Magtatrabaho kayong dalawa. Para kay Diwa, ang mga salitang iyon ay mas masakit pa sa isang suntok. Magtrabaho kasama si Kidlat, ang lalaking sumira sa kanya. Ang lalaking dahilan kung bakit siya nasadlak sa sitwasyong ito." Pagkalipas ng ilang minuto, ipinatawag silang dalawa sa briefing room. Ito ang unang pagkakataon na muli silang nagkaharap pagkatapos ng gabi sa party. Nakaupo si Kidlat sa isang dulo ng mahabang mesa at si Diwa naman sa kabila. Ang tensyon sa pagitan nilang dalawa ay halos nahihipo. Pinangunahan ni Colonel David ang pagpupulong. Inilatag ang mga detalye ng plano. Si Kidlat ang magiging insider, makikipag-ugnayan kay Don Armando at magkukunwaring sasang-ayon sa alok nitong gamitin ang kanyang kargamento. Ang unit naman ni Diwa ang magsaset-up ng surveillance at bubuo ng assault team na sasalakay sa oras ng transaksyon. Habang nagsasalita ang koronel, hindi maiwasan ni Diwa na mapatingin kay Kidlat. Nakikinig ito ng mabuti. Bawat detalye ay tinatandaan. Ang dating mapaglarong ekspresyon nito ay napalitan ng isang seryosong determinasyon na ngayon lang niya nakita. Nang matapos ang pagpupulong at silang dalawa na lang ang naiwan sa silid, isang hindi komportableng katahimikan ang namayani. "Diwa," basag ni Kidlat sa katahimikan. Ang kanyang boses ay mahina. Hindi siya sumagot. Inayos niya ang mga folders sa harap niya, iniiwasan ang kanyang tingin. "Ginagawa ko ito para sa'yo," pagpapatuloy ni Kidlat. "Para itama ang lahat." Doon na hindi nakapagpigil si Diwa. Ibinalibag niya ang folder sa mesa. Ang tunog ay umalingaw-ngaw sa tahimik na silid. Tumingin siya rito. Ang kanyang mga mata ay puno ng sakit at galit na matagal na niyang kinikimkim. "Para sa akin?" Ulit niya. Ang kanyang boses ay nanginginig sa pinipigilang emosyon. "Kidlat, kung gusto mo talagang gawin ito para sa akin, sana ginawa mo ito 3 taon na ang nakalipas. Sana naniwala ka sa akin. Sana hindi mo ako hinusgahan. Pero hindi.
Tumayo siya, hindi na makayanan ang bigat ng hangin sa pagitan nila. Gawin mo ito para sa sarili mo. Gawin mo ito para sa konsensya mo. Pero huwag na huwag mong sasabihin na ginagawa mo ito para sa akin. Dahil ang tayo, matagal nang patay. Naglakad siya patungo sa pinto. Ngunit bago siya makalabas, nagsalita muli si Kidlat. Alam ko, sabi nito, at sa tono ng kanyang boses, narinig ni Diwa ang isang bagay na hindi niya inaasahan. Pagtanggap. Alam kong wala na, pero hindi ibig sabihin noon ay hahayaan kitang harapin ito ng mag-isa. Huminto si Diwa sa tapat ng pinto. Ang kanyang likod ay nakaharap pa rin dito. Isang panandali ang katahimikan ang namagitan, isang sandali kung saan ang mga sugat ng nakaraan at ang panganib ng hinaharap ay nagsalubong. Ang plano ay naaprubahan na, ang pain ay nakahanda, ang bitag ay itatakda sa Biyernes ng gabi. At sa ayaw at sa gusto niya, kailangan niyang magtiwala sa iisang taong nagturo sa kanya kung paano hindi magtiwala. Ang hangin sa loob ng abandonadong bodega sa Pantalan ay mabigat at amoy kalawang at maalat na tubig. Ang tanging liwanag ay nagmumula sa ilang nag-iisang bumbilya na nakasabit sa mataas na kisame, lumilikha ng mahahabang anino na sumasayaw sa bawat galaw. Sa gitna ng bodega, nakatayo si Kidlat Banwa kaharap si Don Armando Marinduque. Sa likod ni Don Armando, nakatayo ang kanyang mga tauhan, mga lalaking may matitigas na mukha at may mga bukol sa kanilang mga baywang na halatang mga baril. At sa tabi mismo ni Don Armando, nakatayo si Silak Malaya. Ang mukha ay isang maskara ng tagumpay. Magaling, Kidlat, hiho, sabi ni Don Armando, tinatapik-tapik ang ibabaw ng isa sa mga malalaking kahon na galing sa kargamento. Nagpapasalamat ako sa iyong kooperasyon. Isang napakagandang simula para sa ating magiging partnership. Gaya ng napag-usapan, Don Armando, sagot ni Kidlat. Pinipilit na panatilihing kalmado ang kanyang boses kahit na ang puso niya ay kumakarera. Sa loob ng kanyang tainga, nakakabit ang isang halos hindi makitang earpiece. Ang pera? Isang ngisi ang gumuhit sa mukha ng matanda. Sumenyas ito sa isa niyang tauhan na naglapag ng isang itim na briefcase sa paanan ni Kidlat. Huwag kang mag-alala. Isang tao akong may isang salita. Samantala, sa labas ng bodega, nasa loob ng isang itim na van na puno ng mga monitor, si Diwa Lumina at ang kanyang team ay nanonood at nakikinig sa bawat eksena. Nakasuot siya ng isang itim na tactical gear, ang kanyang muka ay seryoso at nakatutok. Nasa posisyon na ang lahat ng teams, ma'am, bulong ni Sergeant Reyes sa kanyang tabi. Stand by for my signal, sagot ni Diwa. Ang kanyang mga mata ay hindi inaalis sa monitor na nagpapakita ng close-up shot ng mukha ni Kidlat. Nakikita niya ang tensyon sa panga nito, ang pawis na nagsisimulang mamuo sa noo nito. Kumalma ka lang, Kidlat. Magtiwala ka sa amin. Sa loob ng bodega, binuksan ni Kidlat ang briefcase. Puno ito ng mga bundle ng dolyar. Tumango siya. Ito na ang hudyat. Mukhang maayos ang lahat, sabi ni Kidlat. Kung gayon, mauuna na ako. Akmang tatalikod si Kidlat nang biglang magsalita si Silak. Hindi pa tayo tapos, mahal ko, sabi nito. Ang boses ay matamis, ngunit puno ng lason. Lumapit ito at humarang sa kanyang daraanan. May isa pa tayong kailangang pag-usapan. Napansin ni Kidlat ang pagbabago sa kilos ng mga tauhan ni Don Armando. Dahan-dahan silang nagsilapitan, bumubuo ng isang bilog sa paligid niya. Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Kidlat, biglang kinabahan. Ngumiti si Silak. Alam mo, nakakatawa. Akala mo talaga maloloko mo kami? Mula sa kanyang likuran, inilabas niya ang isang maliit na remote at pinindot ito. Isang matinis na feedback ang umalingaw-ngaw sa earpiece ni Kidlat na halos ikabingi niya. Napahawak siya sa kanyang tainga sa sakit. Sa van, ang lahat ng kanilang audio feed ay biglang naputol at napalitan ng static. Jammer! Sigaw ng isa sa mga tauhan ni Diwa.
Nawala ang audio natin. Sila'y gumagalaw. Sigaw ng isa pa, nakatutok sa video feed. Go, go, go! Sigaw ni Diwa sa kanyang radyo. Lahat ng teams, pasukin nyo na! Sa isang iglap, ang katahimikan ng gabi ay nabasag ng tunog ng mga nababasag na bintana at mga sinisipang pinto. Ang assault team ni Diwa ay bumuhos sa loob ng bodega mula sa lahat ng direksyon. Sumisigaw ng pulis, huwag kayong kikilos. Nagsimula ang kaguluhan. Ngunit sa gitna ng lahat, si Silak, sa isang kilos ng purong desperasyon, ay mabilis na hinila si Kidlat at tinutukan ito ng baril sa ulo. Huwag kayong lalapit! Sigaw niya, ang kanyang mga mata ay ligaw. Isang galaw niyo lang, papuputukin ko ito. Natigilan ang lahat. Dahan-dahang lumabas si Diwa mula sa likod ng isang stack ng mga kahon. Ang kanyang baril ay nakatutok din kay Silak. Silak, bitawan mo siya, sabi ni Diwa. Ang kanyang boses ay kalmado ngunit may bigat. Tapos na ang laro. Si Don Armando ay mabilis nang napusasan ng mga sundalo, ngunit ang atensyon ng lahat ay nasa 3 taong nasa gitna. Tapos na? Humalakhak si Silak ng parang isang baliw. Ang luha at galit ay magkahalo sa kanyang mukha. Ikaw! Ikaw ang dahilan ng lahat ng ito. Inagaw mo siya sa akin noon at ngayon babalik ka para agawin ulit siya? Wala akong inaagaw sa'yo, Silak, sagot ni Diwa. Sinungaling! Sigaw ni Silak, idiniin palalo ang baril sa sentido ni Kidlat. Ginawa ko ang lahat para sa kanya. Nagtaksil ako para sa kanya. Minahal ko siya. Bakit hindi niya ako makita? Bakit ikaw pa rin palagi, Diwa? Bakit ahit? Doon, sa kabila ng baril na nakatutok sa kanyang ulo, nagsalita si Kidlat. Ang kanyang boses ay mahina, ngunit malinaw. Dahil hindi pag-ibig ang ginawa mo, Silak, kasakiman iyon. Ang mga salitang iyon ay tila ang huling patak na nagpaapaw sa lahat. Sumigaw si Silak sa sakit at galit at sa sandaling iyon, nakita ni Diwa ang bahagyang pagluwag ng pagkakahawak nito kay Kidlat. Habang nanginginig ito, iyon na ang pagkakataong kailangan niya. Sa isang mabilis na kilos, hindi niya pinaputok ang baril. Sa halip, ibinato niya ang sarili sa sahig at sinipa ang isang kalapit na bariles na puno ng grasa. Gumulong ito nang mabilis patungo kay Silak na nawalan ng balanse. Kasabay ng pagbagsak ni Silak, mabilis na kumilos si Kidlat. Ginamit niya ang pagkakataon upang makawala, habang si Diwa naman ay sumugod at sinikmuraan si Silak na nagpatilapon sa baril nito palayo. Sa isang iglap, napadaus-dos na ni Diwa si Silak sa sahig. Ang mga kamay nito ay mabilis niyang napusasan sa likod. Tapos na. Ang bodega ay napuno ng mga sundalo. Tahimik na ang lahat, maliban sa mga tunog ng mga radyo at mga hikbi ni Silak. Dahan-dahang tumayo si Diwa, ang kanyang dibdib ay humihingal. Tumingala siya at ang kanyang mga mata ay sinalubong ng mga mata ni Kidlat. Nakatayo ito roon, ligtas. Nakatingin sa kanya na may pinaghalong paghanga, pasasalamat, at isang napakalalim na sakit. Walang nagsalita. Ngunit sa katahimikan na iyon, lahat ng katotohanan, ang sakripisyo, ang kasinungalingan, ang 3 taong nasayang, ay tila lumutang sa hangin sa pagitan nila. Dahan-dahang tumalikod si Diwa para samahan ang kanyang mga kasama. Ngunit bago pa man siya makahakbang, narinig niya ang boses ni Kidlat mula sa kanyang likuran, basag at puno ng pagsusumamo. Diwa, please, huwag kang umalis. Ilang araw ang lumipas matapos ang gabi sa bodega. Ang balita tungkol sa pagkakahuli kay Don Armando Marinduque at sa Syndicate Queen na si Silak Malaya ay naging laman ng lahat ng pahayagan at newscast. Ang pangalan ng Banwa Corporation sa tulong ni Kidlat ay nalinis at kinilala pa bilang isang whistleblower sa kabila ng paunang pagkakadawit nito. Naging bayani si Kidlat sa mata ng publiko. Ngunit para kay Diwa, ang katahimikan
pagkatapos ng bagyo ang pinakamabigat sa lahat. Tapos na ang misyon. Nahuli na ang mga may kasalanan. Ang bigat na pinasan niya sa loob ng 3 taon ay bigla na lang nawala. Pero sa halip na makaramdam ng ginhawa, isang kakaibang kabaguan ang kanyang naramdaman. Ano na ngayon? Isang hapon, habang nag-aayos siya ng kanyang mga gamit sa apartment, handa nang bumalik sa normal na tungkulin sa kampo, isang text message ang dumating sa kanyang telepono. Galing kay Kidlat. Pwede ba tayong mag-usap? Sa lugar kung saan nagsimula ang lahat. Please. Alam niya kung aling lugar ang tinutukoy nito. Isang maliit at tago na dalampasigan sa Batangas, kung saan sila unang nag-date, kung saan ito unang nag-I love you, at kung saan ito nag-propose sa kanya. Ang lugar na yon ay dati nilang santuwaryo. Isang bahagi niya ang gustong huwag pansinin ang mensahe, ngunit alam niya, para tuluyan siyang makalaya, kailangan nilang harapin ang huling kabanatang ito. Kailangan ng isang maayos na pagsasara. Kinabukasan, nagmaneho siya papunta roon. Ang pamilyar na daan ay nagbalik ng maraming alaala, masaya at masakit. Pagdating niya na nakita niya si Kidlat na nag-iisa, nakatayo malapit sa pampang, nakatanaw sa payapang dagat. Hindi na ito ang aroganteng bilyonaryo o ang desperadong lalaki sa kampo. Ang nakatayo roon ay isang lalaking mukhang pinag-isipan ng lahat. Isang lalaking nagdadala ng bigat ng kanyang mga pagkakamali. Dahan-dahan siyang lumapit. Hindi ito lumingon hanggang sa halos magkatabi na sila. Salamat sa pagdating mo, sabi ni Kidlat. Ang boses ay mahina. Halos kinakain ng tunog ng mga alon. Hindi sumagot si Diwa. Itinuon na lang din niya ang kanyang tingin sa abot tanaw. Ang ganda pa rin dito. Pagpapatuloy ni Kidlat. Payapa. Isang mahabang katahimikan ang namagitan sa kanila. Hindi ito ang nakakailang na katahimikan ng 2 estranghero, kundi ang mabigat na katahimikan ng 2 taong masyadong maraming gustong sabihin, ngunit hindi alam kung saan magsisimula. Sa wakas, humarap si Kidlat sa kanya. Ang mga mata nito ay puno ng isang emosyon na hindi niya pa nakikita rito dati. Isang dalisay at walang halong pagsisisi. Diwa, panimula nito. Walang salita ang sapat para sabihin kung gaano ako nagsisisi. Hindi lang sa hindi ako naniwala sa'yo. Nagsisisi ako sa bawat masasakit na salitang binitiwan ko. Nagsisisi ako sa bawat luhang pumatak mula sa mga mata mo dahil sa akin. Nagsisisi ako dahil duwag ako. Pinili kong paniwalaan ang pinakamadaling kasinungalingan kaysa ipaglaban ang katotohanan dahil mas madaling magalit kaysa umamin na baka ako ang nagkulang. Hinugot nito ang isang sobre mula sa kanyang bulsa at iniabot sa kanya. Hindi ako naparito para humingi ng isa pang pagkakataon. Alam kong wala na ako sa posisyong gawin iyon. Naparito ako para magpaalam ng maayos. Kinuha ni Diwa ang sobre. Ano ito? Aalis ako, Diwa, sabi ni Kidlat. Iiwan ko muna ang kumpanya sa mga board. Maglalakbay ako. Siguro para hanapin ang sarili ko. O siguro para parusahan ang sarili ko. Hindi ko alam. Ang alam ko lang, hindi ko pa kayang harapin ang mundo. At lalo na ikaw, hanggat hindi ko napapatunayan sa sarili ko na nagbago na ako. Tinitigan ni Diwa ang sobre sa kanyang mga kamay at pagkatapos ay tumingin siya kay Kidlat. Sa kauna-unahang pagkakataon, hindi galit o sakit ang nakikita niya. Ang nakikita niya ay isang taong nawawala. Isang taong nasugatan din ng sarili niyang mga desisyon. At sa sandaling iyon, isang bagay sa loob niya ang bumigay. Ang huling piraso ng pader na itinayo niya sa paligid ng kanyang puso ay gumuho. Kidlat, sabi niya, ang kanyang boses ay malinaw at matatag. Pinapatawad na kita. Nakita niya ang gulat sa mga mata ni Kidlat. Ang pag-asa ay biglang sumilay doon, ngunit mabilis ding nawala nang magpatuloy siya. Pinapatawad kita, ulit niya. Hindi dahil sa'yo, kundi para sa akin.
Pagod na akong magdala ng galit. Pagod na akong maging biktima ng nakaraan. Para makalaya ako ng tuluyan, kailangan kitang palayain mula sa puso ko. Isang nangiti, isang tunay at payapang nangiti ang sumilay sa kanyang mga labi sa unang pagkakataon. Isang nangiti na nagmula sa kaluluwa, hindi sa pagkukunwari. Kailangan kong palayain ang sarili ko. Isang taksil na luha ang tumulo mula sa mata ni Kidlat, ngunit mabilis niya itong pinunasan. Tumango ito, isang malungkot, ngunit magalang na pagtanggap. Salamat, Diwa, bulong nito. Iyon lang ang kailangan kong marinig. Ang hangin sa pagitan nila ay biglang gumaan. Ang bigat ng 3 taon ay tila tinangay na ng amihan papalayo sa dagat. Ngunit bago ito tuluyang tumalikod, hindi nito napigilang itanong ang isang huling katanungan. Ang boses ay halos pabulong na, puno ng isang hibla ng natitirang pag-asa. May, may pag-asa pa kaya para sa atin balang araw? Huminto si Diwa. Tumingin siya sa dagat, sa mga alon na paulit-ulit na humahalik sa dalampasigan bago muling bumalik sa laot. Ang tanong ay nakabitin sa hangin, isang tanong na magtatakda sa kanilang kinabukasan. Ang tanong ni Kidlat ay nanatiling nakabitin sa hangin, kasabay ng ngalat na amoy ng dagat. May pag-asa pa kaya para sa atin? Ilang sandali ang lumipas, tumingin si Diwa sa malayo. Sa linya kung saan nagtatagpo ang asul ng dagat at ang asul ng langit. Isang malawak, walang hanggang espasyo na puno ng posibilidad. Pagkatapos, ay dahan-dahan siyang lumingon pabalik kay Kidlat. Ang kanyang mga mata ay payapa at puno ng isang kalinawan na ngayon lang niya naramdaman. Marahan siyang umiling. Hindi ito isang iling ng galit o pagtanggi, kundi isang iling ng matatag na pagtanggap. Kidlat, sabi niya sa mahinahon ngunit pinal na boses. Ang pag-ibig ay parang isang bahay. Ang pundasyon nito ay tiwala. Noong araw na mas pinili mong maniwala sa kasinungalingan, gumuho ang pundasyon na iyon. Oo, maaari nating subukang pulutin ang bawat piraso. Maaari nating subukang itayo ulit. Pero hinding-hindi na maibabalik ang dati nitong tibay. Palagi nang may lamat. Palagi nang may takot. Nakita niya ang sakit sa mga mata ni Kidlat, ngunit nakita rin niya ang pag-unawa. Ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugang pagbabalik. Pagpapatuloy niya. Pinatawad na kita, oo. Malaya ka na sa akin. At malaya na rin ako sa'yo. Pero ang pag-ibig natin, pag-aari na yon ng nakaraan. At doon na lang dapat ito manatili. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Kidlat. Isang nangiting nagsasabi na ito na ang sagot na inaasahan niya. Kahit pa ito ang pinakamasakit. Tumango siya. Naiintindihan ko, sabi nito. Salamat, Diwa. Salamat sa lahat. Salamat sa pagligtas mo sa akin. Sa maraming paraan. Sa huling pagkakataon, hindi sila nagyakap. Hindi sila naghalikan. Sa halip, inilahad ni Kidlat ang kanyang kamay. Nag-aalangan man noong una, tinanggap ito ni Diwa. Nagkamay sila, hindi bilang magkasintahan, hindi bilang mag-asawa, kundi bilang 2 taong minsan ay naging lahat sa isa't isa. At ngayon, ay handa nang maging 2 magkaibang tao na may magkaibang landas. Mag-ingat ka, Kidlat Banwa, sabi ni Diwa. Ikaw din, Captain Diwa Lumina. Sagot ni Kidlat, binitiwan ang kanyang kamay. Iyon na ang kanilang huling pag-uusap. Tumalikod si Kidlat at nagsimulang maglakad palayo sa pampang, papalayo sa kanya, papalayo sa kanilang nakaraan. Pinanood siya ni Diwa hanggang sa maging isa na lang siyang maliit na anino sa di kalayuan. Nang siya na lang ang natira, binuksan niya ang sobre na ibinigay nito. Ang laman ay hindi pera o legal na dokumento. Ang laman ay ang luma at sulat kamay na tala na iniwan niya sa loob ng kahon. Kailangang protektahan siya kahit anong mangyari. Sa ilalim ng kanyang sulat, may bagong sulat kamay. Gamit ang pamilyar na sulat ni Kidlat. Pinatawad mo na ako, pero hindi ko pa mapapatawad ang sarili ko. Siguro, balang araw.
Hanggang sa muli. Salamat. Isang huling luha ang pumatak mula sa mata ni Diwa. Ngunit hindi na ito luha ng sakit. Ito ay luha ng paglaya. Itinupin niya ang papel at inilagay sa kanyang bulsa. Pagkalipas ng ilang buwan, sa isang paliparan, makikita si Kidlat na mag-isang nakaupo, naghihintay sa kanyang flight. Mayroon siyang balbas na nagsisimula palang tumubo at ang kanyang mga mata ay mukhang mas pagod, ngunit mas malalim. Binuklat niya ang isang libro, ngunit ang kanyang tingin ay nasa malayo. Nagsisimula pa lang ang kanyang paglalakbay. At sa isang malayong kampo militar, sa isang maagang umaga, makikita si Diwa sa kanyang uniforme. Nakatayo siya sa training grounds, pinapanood ang pagsikat ng araw. Ang ginintuang liwanag ay tumatama sa kanyang mukha, binubura ang lahat ng anino ng nakaraan. Hindi na siya ang babaeng umiiyak sa harap ng divorce papers. Hindi na siya ang babaeng nagtatago sa likod ng isang misyon. Siya si Captain Diwa Lumina, isang babaeng sinubok ng apoy, ngunit sa halip na masunog, naging mas matibay. Isang babaeng natutong hanapin ang kanyang sariling lakas, ang kanyang sariling halaga, at ang kanyang sariling liwanag. Mag-isa siya, ngunit hindi nag-iisa, malaya siya. At sa kanyang harapan, isang bagong umaga ang naghihintay. At dito nagtatapos ang kwento ni Diwa at Kidlat. Isang kwentong nagpapaalala sa atin na ang pag-ibig ay nangangailangan ng higit pa sa nararamdaman, nangangailangan ito ng tiwala. At kapag ang tiwalang yon ay nawasak, ang pagpapatawad ay posible, ngunit hindi laging nangangahulugan ng pagbabalik. Minsan, ang pinakamalaking aral ng pag-ibig ay ang matutunang buuin muli ang sarili kahit mag-isa. Ang tunay na kaligayahan ay hindi laging matatagpuan sa piling ng iba, kundi sa pagtanggap at pagmamahal sa sarili. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay at pakikinig sa aming kwento. Sana po ay may napulot kayong aral at inspirasyon. Ano po ang masasabi ninyo sa naging wakas ng kwento ni Diwa at Kidlat? At anong klaseng kwento naman po ang gusto ninyong marinig sa susunod? I-comment nyo lang po sa ibaba. Ang inyong mga opinyon ay napakahalaga po sa amin. Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan. At mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click nyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli.